Iba na nga rin dito. Yan. So again, good evening everyone. Before we start, ang paborito nating tanong, no? So bago tayo magsimula, ano yung ulam nyo? So gusto ko malaman kasi yung ulam nyo eh. Kasi baka mamaya meron siyang kakaiba, no? Na hindi pa natitikman ng iba. Para at least matry natin. So bago tayo pumunta sa bakbakan na training, ano muna natin, medyo light natin yung ano no, yung mood yan. So type your ulam tonight sa mga kumain na. Yan, pa-type naman ako ng ulam, everyone. Chicken curry, hangin. Hangin. Ano yun? Ano lang, no? Higop-higop lang. Tortang tolongges. Isda, beef salpikaw. Grabe naman yun. Parang yun yung kinain nila ano nila Bea na nakaraan Calamares, squid. Grabe yaman no. Grilled bangus and nilagang okra. Yan. So hopefully yung mga hindi pa kumakain dyan or hindi nag-chat dyan, no, sana natakam kayo. Kasi yun ang goal natin kaya natin tinatanong. Pero of course, kahit gutom pa yung iba na hindi pa mga kumakain, bubusugin natin kayo. Ay, rinig naman ako, no? Rinig naman ako, guys. So bubusugin natin kayo sa knowledge tonight. So yung tuturo natin tonight, ay wait lang guys ba't nandito to? Ba't pala dito? Sorry. Ba't nandun agad? So yan, welcome to Advanced Masterclass. So yung tuturo natin tonight is actually a bit of hindi masyadong known, hindi masyadong ginagamit, pero definitely it's gonna work. Magagamit nyo. So imagine kung lahat gumagamit ng, tulad ng mga lesson natin nakaraan. So kung tatandaan nyo, RSI, stochastic, moving averages, kung ginamit nyo kung nanood kayo doon sa academy. Tulad ngayon, ilan tayo dito? We're 25 pero napakadami nag-enroll. So definitely, yung mga nandito, seryoso doon sa pag-aaral nila sa trading. Right? Kasi yung mga wala dito, wala tayong sabihin. Joke lang. Pero definitely, no, gusto niyo talagang matuto sa trading kaya nandito kayo sa masterclass. Though, pwede naman tong ulitin kasi recorded naman siya. Pero iba pa rin kasi no, yung ma-apply mo agad yung natutunan mo after nito, pwede nyo agad itry, pwede nyo agad gawin sa trading nyo. So, pwede nyo gawin yung mga ganitong bagay. So, ngayon, yung topic natin is actually not the usual indicators and mga strategy na ginagawa natin pero uncommon siya. Pero nandun siya. Pag ni-research siya, actually, pag ni-research nyo siya, no, onting-onti lang yung gumagamit nito. Pero titingnan natin later kung bakit siya powerful, kung bakit siya pwede nyo magamit at kung bakit siya maganda. So yan, buti na dito kayo sa masterclass, no? Papakilala lang ako, I'm Coach Bernardo, as mentioned earlier. And I'm the founder of Tribes Trader. So nakikita nyo doon sa subgroups natin. So ako yung founder ng Tribes Trader. And then I'm also an educator here at Vanguard Trading Academy and as well as the business development. So yan. So before we continue, may makakahula ba? Siyempre kayo nakita nyo na makakahula ng topic natin tonight. Yan. Anong tingin nyo yung topic natin tonight? Type nyo nga sa chat box natin. Pag nahulaan nyo, ibig sabihin kayo yung susunod na magaling. So, trend lines. Hindi, ayaw nga pala, sinend pala yung photo kanina, no? So, nandun naman pala siya sa poster. So, ang pag-aaralan natin, guys, for today, is it's actually very, very quick, no? Tingnan natin. Ang pag-aaral natin today is Directional Movement Index or DMI, Trend Lines, and Channel Lines. So, mamaya titingnan natin kung paano natin sila pwedeng gamitin. Kasi ako ganun ako pag nagtuturo, no? So, this is three different topics, pero tinry natin siyang easy up, squeeze up sa isang session. Kasi pwede na natin siyang magamit ng sabay-sabay. So mamaya titingnan natin at the same time kung kilala nyo ako pag nagtuturo ako at the end of the video no, parang ano lang, wait lang, accept lang natin. Accept nyo guys pag may nagjo-join. So at the end of the video or at the end of the session natin, bibigyan ko kayo ng tips and tricks kung paano siya magagamit. No? Paano nyo magagawa sa setup nyo, kung paano nyo siya i-apply, kasi at the same time, minsan, kahit alam natin kung paano siya nag-work, hindi natin alam yung mga rules na pwede natin gawin. Ako, i-share ko later on yung personal na rule na meron ako pag ginagamit ko tong mga to. Ready na ba? Type liquidity daw. Wala po tayong topic na liquidity tonight. So, ito po yung topic natin tatlo. So, yan. So, kung ready na kayo, type
ready para mag-start na tayo sa session natin tonight. Yan. So type ready sa mga nandito na. Ready na sa topic nating 'tong tatlo. Ready, ready. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito pa lang yung ready. Walo. Walo. We are 32 here. So hindi tayo mag-start hangga't hindi tayo nag-ready la the joke. So of course, I know naman na ready kayo pero may mga ibang ginagawa yung iba and that's okay. So we're gonna start our session for tonight. Yan. So mag-start tayo sa directional movement index or yung tinatawag na mas kilala as DMI. So pag sinabi nating DMI, wait lang guys ah. Ayan. So pag sinabi nating DMI, ang sabi diyan, Directional Movement Index or DMI is a trading indicator that helps you that helps you identify um ano yung mga identify? Una, who controls the market. So, sino ba yung nagko-control sa market? Minsan kasi hindi natin alam, no, kung sino ba talaga yung nagko-control ng market. Yung litong-lito na tayo, ano ba talagang mangyayari ngayon? Magbabay ba ako? Magsisell ba ako? Di ba? Yung hindi na natin sure, parang, ay, parang suko na lang ako. Antayin ko na lang ulit siya mamaya pag meron ng clear kung sino ba talaga yung sino ba talaga yung susundin natin? Magba-buy ba tayo, mga buyers ba or yung mga sellers ba? So ngayon aalamin natin tonight kung paano natin magagamit 'to dun, kung paano siya makakatulong. Next, whether the market is trending or not. So hindi yan guys yung trending na nakikita natin sa TikTok yung nakikita natin sa mga social media na trending na 1 million views. Sana all. Pero yun 'no, this is trending at the same time kung ano yung parang ano ba 'pag sinabing trending, 'di ba alam naman natin na 'pag trending, yun nung ano, yung talagang nandun lahat attention ng mga tao, right? Gets natin? So yung 'pag mga trending, nandun nung attention ng mga tao. So same sa market, meron trending market pala na kailangan alam din natin yung kung trending ba yung market or hindi kasi importante siya sa pagte-trade. So say for an example, nakita natin nung market trending, hindi tayo marunong tumingin, pataas pala yung market, trending upwards, nagse-sell tayo. So dun maraming, 'di ba, natatalo na traders. So itong directional movement is developed by nakita natin dito, Wells Wilder Jr. So sa mga hindi nakakaalam, si Wells Wilder, siya din yung nag-create or yung author ng RSI. So kung gumagamit kayo ng RSI at saka ng ATR, o hindi pa ata natuturo yung ATR, pero ATR is average true range as indicator din siya, siya din yung nag-create nun. So alam nyo ba, bigyan natin ng quick background, no? So before tayo mag-start, kasi napakadali lang netong lesson. Hindi ko kasi kino-complicated yung mga tinuturo ko para madali nyo din siya mag-gets. Ayoko ng super complicated. Pero bigyan ko kayo ng background neto, no? Dito sa Directional Movement Index. Alam natin kung sino yung nag-create, pero bakit ba ginawa yung DMI or yung Directional Movement Index? Before kasi, alam naman natin to na medyo ano na siya, mga nasa ancient age, no? Mga wala pa tayo, baka hindi pa nga tayo buhay. Ako, hindi pa ako pinapanganak nung time na yon. It was created by J. Wilder ng 1978, if I'm not mistaken. 1978. And quick background sa nag-create ng ATR or Average True Range at saka RSI, Relative Strength Index, o RSI at saka yung ATR, isa siyang engineer. So hindi siya trader by profession agad nung umpisa. So ibig sabihin, engineer siya, mechanical engineer siya na nag-turn tulad natin, no, may mga kanya-kanya naman tayong work na ginagawa before maging trader. So ang mindset niya noon, imagine as an engineer, very very ano siya, systematic. 'Di ba? Alam naman natin ng mga engineer, planado talaga 'yan. So ganun din ng ginawa niya dito sa trading kaya siya nakapag-create ng iba't ibang indicators na pwedeng nating na ngayon ginagamit na ng sobrang daming trader. So hindi lang siya hula-hula, hindi lang siya basta kinreate para may masabing naka-create na indicator. So siya kinreate niya ng galing talaga dun sa ano niya, sa knowledge niya. Before kasi yung mga trader kasi meron silang malaking problem. So yung problem nila hindi nila ma-distinguish kung yung market ba is trending talaga or gumagalaw lang randomly.
So, ibig sabihin, 'di ba minsan nakikita natin pataas siya ta's biglang bababa na naman, tataas siya ta's biglang bababa na naman. So, hindi natin alam kung pa-uptrend ba talaga siya or pa-downtrend ba talaga siya lalo na sa mga taong hindi pa talaga 'di ba, hindi pa nagti-TD, hindi pa nagta-top down analysis, hindi pa tumitingin sa higher time frame, nandun lang sa 5 minutes. Sino 'yun? Joke lang. Pero 'di ba, nasa 5 minutes, 1 minute time frame lang, 'di na tinitingnan. So, yung mga trader nun medyo gulong-gulo kahit tingnan nung malaking time frame. Hindi lang naman kasi gold. So, merong mga iba't ibang forex pairs, merong mga 'di ba, sobrang dami. So, maraming naguguluhang trader nun. So, parang ganito, imagine umakyat 'tong price pero hindi mo alam kung legit ba na trending na yon or fake lang or yung mga false signals lang na nangyayari, parang nanloloko lang, 'di ba? Kaya minsan yung mga trader 'pag akyat biglang magba-buy, bigla namang bababa, pagbaba magse-sell naman, biglang umakyat ulit kasi nga hindi nila alam kung trending ba talaga o sino ba talaga yung may control. So si Wilder o ito si Wells, ang hirap kasi banggitin ng Willis, eh, Willis ba, Welles? Pero ito si Mr. Wilder 'no, may tanong siya sa sarili niya, "Paano ko malalaman kung sino talaga ang may control? Buyers ba? Sellers ba? And gaano kalakas yung control nila?" So, ibig sabihin, yun yung tanong niya sa isip nung ginagawa niya 'tong indicators. Dun na pumasok yung DMI. So, breakdown niya yon sa tatlong forces. So, mamaya papakita na actually parang dalawang forces lang naman siya, buyer pressure tsaka selling pressure, na mamaya papakita natin kung ano yung mga ano na yon, mga part nun. Tapos, so may tinatawag kasi tayong ADX plus DI, negative DI. So, yun. May plus na nun, may negative pa, parang pupunta na tayo engineer talaga yung gumawa, eh. So yan, mamaya titingnan natin. So instead of guessing dati, makikita mo na ngayon based dito sa indicator na 'to kung sino yung nananalo, kung sino yung panalo at gaano siya kalakas. And that was powerful kasi before that puro feeling lang yung traders, 'di ba, tarang tayo, feeling lang tayo simula. Feeling ko paangat 'tong market, feeling ko pababa yung market, feeling ko trending na siya, 'di ba? Tapos 'pag mali yung feeling mo, tahimik ka na lang. So ito with DMI naging mas objective, mas systematic na yung trading. Pero ito yung pinakaimportante na hindi alam ng karamihan. So DMI na lahat ng mga gumagamit na ito is not really for entries. Ginawa lang siya para malaman mo kung kailan ka dapat mag-trade at kailan ka dapat umiwas. Kasi mahina, mamaya pakita natin 'no, kasi meron kasing strong trend, weak trend, pero 'pag normally 'di ba tayo as a trader kasi tine-take advantage natin ng mga trending na 'yun. So, nandun nung edge natin kung paano natin siya gamitin. So, parang itong DMI, siya yung filter, siya yung decision maker na puwede nating magamit. And mamaya, dun natin pag-aaralan yung paano magle-level up yung trading mo. So, punta na tayo, ready na tayo 'no? So, punta tayo sa mga part ng DMI. Unahin natin yung ADX. So, ito yung DMI, kung makikita mo siya dito, ito yung DMI. So, meron siyang tatlong linya na makikita, mamaya pakita naman natin siya 'no, ng real time sa chart. Meron siyang tatlong line, puwede mong baguhin ng kulay. Ako personally, pinago ko na lang yung trend na kulay white para mas pansin and then eto green. Mamaya explain ko rin kung bakit green, bakit red, pero binago ko yung kulay niyan. Etong white na nakikita niyo, ayan ang tinatawag na average directional index. So, average directional index, ito yung ano daw 'to, nagme-measure ng strength ng trend, hindi direction. So, kung makikita mo dito wait lang, tama ba? Ano ko lang, try ko lang galawin. Ayan, kita naman pala, sige. So, kung makikita natin dito, yung trend na 'to, umaangat siya, bumababa siya, umaangat siya, bumababa yan, hindi yan yung purpose ng ADX, kahit siya yung ADX kung nakikita natin. So, ADX siya yung nagme-measure ng strength ng trend. Yun lang yung purpose ng ADX. So, ADX muna tayo sa unang part, ano yung strength? Ibig sabihin, itong ADX or Average Directional Index, 'pag mas mataas siya sa 20 or 25, mas safe yung 25 'no? Ako kasi personal 25. 'Pag mas mataas siya sa 20 or 25, strong trend. Ayun tandaan natin 'pag 20 to 25 or mas mataas, higher the numbers, more than 25, mas malakas yung trend. 'Pag mas mababa siya ng 20, mahina yung trend. Clear tayo dun? Mas mataas yung trend 'pag 25, mas mababa, mahina yung trend. Punta tayo sa second part ng average directional index. So, sa pangalawa,
meron tayong tinatawag na positive DI or plus DI. So, pag nakita niyo itong plus DI, eto, balik tayo dun sa simula ha. Makikita niyo dito may tatlo siya. Ito yung DMI, ito yung current kasi. Makikita niyo ditong puti, ayan yung ADX, yung green yung next yung positive directional index. Ito mamaya yung last. So, positive directional index, nandito nyo makikita yung count niya. So, kung nakita nyo kanina dito 25, so medyo strong yung trend. Okay. Ngayon, pag nandito siya, 27, ano sabi dito? Yung DI measure buying pressure naman. So, kung kanina trend, ito naman, ang DI, minimeasure niya yung buying pressure. Nagsho-show siya ng bullish strength. Okay tayo dun ha. Buying pressure and bullish strength. So, paano natin siya binabasa? Ngayon, paano natin siya gagamitin at babasahin? So, yung positive DI, pag above siya ng negative DI, nananalo yung buyers. So, kung makikita nyo dito, meron tayong green, meron tayong red. Pag yung green, sabi, pag nasa taas siya ng negative, ito kasi negative DI, yung pula, mas nananalo yung buyers. Ano yung ibig sabihin nun? Meron tayong buying setup opportunity. So, hindi ibig sabihin nun na magbabay agad tayo ha. Mamaya explain natin. Pero ibig sabihin nun, mas malakas yung buyers nung time na yon. Okay, okay tayo doon. Now, next, punta tayo sa pangalawa, negative DI. So, merong positive DI, merong negative DI. So, minus DI, negative directional indicator. So, what is negative DI? Minimeasure niya kung kanina yung buying pressure, ito naman yung selling pressure. So, magpapakita siya ng strength ng sellers. Yung pula. So, paano naman natin siyang binabasa? Pag yung negative DI nasa taas ng positive DI, mas malakas yung seller. Nanalo yung seller doon. Selling opportunity. Clear tayo doon? Wala naman tayong question so far, no? Sabihin nyo lang guys pag medyo mabilis, no? So ngayon, nalaman na natin na yung average directional index is for the trend. Positive directional index or indicator is for the buying pressure and negative directional indicator is for the selling pressure. Paano naman natin siya ngayon gagamitin? Ano yung mga rules na pwede nating i-apply personally bago natin siya iti-trade? So, nagbigay ako dito una ng rules for using DMI. So, rules for using DMI by signal, una nakita natin na yung positive DI nag-cross na siya above ng negative DI. So hopefully hindi kayo nalilito, no? So ano lang naman yan, green, isipin nyo yung green, nag-cross dun sa pula. So yung positive DI nag-cross dun sa negative and additional, dapat nandun siya above 25. Okay tayo. So ibig sabihin above 25 siya ng average true or average directional index. Kasi nalaman natin 'di ba na yun yung trend. So for an example, ganito siya, kailangan trending siya bago natin i-take yung trade. So dapat na-confirm natin na meron doon pressure or meron doon buying pressure or trending yung market bago tayo mag-entry. So ibig sabihin pag ito less than 25, may possibility na bumagsak pa yung market kasi walang power yung buyer. Okay tayo dun ha. Same sa sell signal naman. So ano lang naman siya, baliktad. Kailangan na bukod dun sa nasa taas yung negative DI, kailangan din na 25 din yung ADX. Okay tayo doon. Clear tayo so far? Okay. Now, meron din ako ditong do not trade. Ibig sabihin, makikita nyo kasi na meron siya laging nagko-cross. Meron laging nasa taas, meron laging nasa baba. So for an example, ito yung pinakita ko kanina. Nakita nyo, lagi siyang merong sa taas na pula or sa green na pula. Green na ano, na line na to, no? Pero hindi ibig sabihin yan, sabi ko kanina, magbabay kayo agad at magsisell kayo agad. So kahit nasa taas yung pula, hindi ka magsisell. Kahit nasa taas yung green, hindi ka magbabay. Unless yung average true index, etong kulay puti, makikita natin is nasa 25 and above. Okay tayo doon. So, hindi siya line hindi siya line guys. Dito nyo siya makikita. Kung ano yung, at saka dito, lalagyan natin siya dito. Papakita ko naman. Kailangan above siya ng 25. So, pag hindi siya above ng 25, pag below 25 siya, ako yan personally, pwede naman below 20, pero pag below siya ng 25, walang trade.
walang trade. So, pag gagamitin niyo, puwede niyo i-test mamaya, walang trade, 'pag nandun siya, below siya. Ngayon, tingnan naman natin dito, ito example, sa gold 'to, pero ano siya, actually very ano 'to, very, effective lalo na sa mga pairs, forex pairs. Sa gold kasi medyo magulo, pero kung makikita niyo dito, bigyan ko kayo ng example na napaka-effective niya pa din. Itong nakikita niyo dito is sa gold and recently lang siya. So, kinuha ko siya dito sa gold mismo and recent. So, sa recent chart siya, recent movement ng gold. So, makikita niyo dito, nilagyan ko na ng line. Nalakihan ko lang 'to guys, hindi ko kasi makita, eh. Paano ba 'to laki? Ah. Ayan. So, kung makikita niyo dito, nilagyan ko na siya ng line na kulay blue. Nakikita niyo 'tong blue line na 'to? So, yung blue line na yan is 25 yan. So, may idea ako na 'pag yan, nasa 25, magte-take ako ng trade. Alam ko kung nasaan ang 25 ng ADX. So, makikita niyo dito guys, tingnan natin, ano yung rules natin na una, 'pag nasa above yung green, 'pag nagkaroon ng crossover, nasa above yung green, magte-take tayo ng buy, 'pag nasa baba naman magse-sell tayo. Tama? So, kung titingnan natin dito ngayon, lipat ko lang 'to kasi naka-presenter view kasi ako, eh. Hindi ko kasi makita yung chart, para dito na tayo mismo sa chart. Paano 'to i-hide? Sorry guys, wait lang. Kumakain ng ano, wait lang, wait lang. So, meron akong dalawang example dito, isang higher time frame and then isang lower time frame. So, ibig sabihin, titingnan natin kung working ba siya both time frames. So, kung mapapansin niyo dito, meron tayo ditong line, yan nakikita niyo 'no? Gumagalaw pa rin ba yung ano ko, yung mouse ko? Nakikita niyo sa screen? Hindi, wait lang ha. Kailangan niya sa presenter view ko mag-ano, maggalaw ng mouse. So, yan, kung makikita niyo dito sa line na 'to, yan na yun. Ngayon, titingnan na lang tayo ng opportunity. So, ibig sabihin, dapat nasa above siya. Tatlo yung rules natin. Nasa above, nag-cross, nasa taas. So, ibig sabihin, for an example, same sa MACD, no? May mga rules tayo, kung matatandaan nyo yung lesson dati. Dapat above siya ng 25. So, may kita nyo dito, nagkaroon ng crossover dito. Ayan. So this is lower time frame. So ibig sabihin scalping lang yung ginagawa natin dito. Alam ko nasa 5M or 1M to. Kung titingnan natin dito, nasa above, nagkaroon ng crossover dito, nakita nyo? Tapos nasa taas to, yung ADX, ADX natin, nagkaroon tayo dito ng crossover, nasa taas to. Ano yung nasa taas? Kulay pula. So, pag nakita tayo ng kulay pula, crossover, nasa taas, 25, magte-take tayo ng sell. So, dito ako magte-take ng sell kasi pumasok na siya dito, nasa taas na. As nagkaroon ng crossover, nag-sell tayo dito. Kung nag-sell yan, bumaba yan, scalping yan, 10 to 30 pips, pwede ka na mag-close. 10 to 50 pips, pwede ka nang mag-close. Okay yon? Clear tayo doon? So, ngayon dito, kung makikita nyo ulit dito, nagkaroon ulit ng crossover, tapos nasa taas yung buying pressure, pwede akong mag-buy. So kung makikita nyo rin dito sa zone na to, nakita nyo to guys, ito yung pinakamalaking move kung makikita nyo. Nasa taas yung nasa taas yung ADX, nasa taas yung pula, nasa baba yung green. So ibig sabihin, yung opportunity natin na mag-sell. So pumasok siya sa rules natin, nag-sell tayo dito. Imagine kung dito ka nag-sell sa zone na to, ito pa lang dito, pumasok na siya dito. Dito, bumagsak siya dito. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng opportunity for scalping, working siya at a lower time frame. Pero, tingnan natin kung sa higher time frame, kung mag-work ba talaga siya. Pag tiningnan natin dito, guys, sobrang laki ng move na ito. Hindi ko lang na ano kasi hindi mag-fit dun sa screen eh. Medyo Aussie kasi ako. Kung makita niyo dito, nagkaroon na ng crossover dito, ang laki na ng move niyan, pabagsak na actually yan, pero aantayin pa natin pumasok, no? Nagkaroon ng crossover, pumasok dito above 20, kasi ito 20 to, pero 25 ko siya nilagay, sabi ko nga depende sa inyo. Pero dito, pumasok na siya ng 25, ibig sabihin merong trending, pababa yung market, ito is 4 hours time frame. So imagine, isang candle niyan kung ilang pips yan. Sa 4 hours time frame to. So pagpunta niya dito, pumasok na siya, nasa taas yung red. So nagkaroon na tayo ng confirmation, dalawa, nag-crossover dito, hindi muna tayo pumasok.
nagkaroon dito ng, 'di ba, na-tap dito, hindi tayo pumasok kasi hindi pa siya nasa 25. Pero pag tiningnan niyo dito, nasa 20 na yan, pwede ka na mag-entry dito. Pero sabi ko nga, nililesen natin nung risk. So, inantay natin siyang pumasok ng 25, nandito, pumasok siya, nasa taas pa rin ng sell, bumagsak siya ng todo. Kung mapapansin niyo, bagsak siya ng todo, trending yung market, pababa siya, may selling pressure. Bumagsak siya dito, nagkaroon na ng crossover dito, 'di ba? Ito bumagsak siya, tumodo. As dito, nagkaroon na, medyo nagta-touch na siya dito, pero hindi ka pa rin mag-entry ng buy. Pagdating naman dito, nag-crossover pero nasa baba siya. So, hindi natin iti-take yung opportunity. Ganun nung rules. So, ibig sabihin, hindi ka magti-take hanggat hindi siya pumapasok dun sa rules mo. And ito guys, alam ko nasa 800 pips to, 800 plus pips, kahit dito ka na na-late, pero kasi mataas yan. So, ibig sabihin, ay, wala pala yung... Nakikita niyo ba yung mouse ko kanina? Sorry, hindi ata, no? Hindi ba? Kanina? Kita. Okay, kita naman pala. So, ayan, kung makikita nyo ito, guys, sobrang laki nito. Ang binagsak ata nito, 1,000 something pips yung bagsak niya dito. Pero yung mga 800, 700 pips pa lang, palakihin na, ng mata na lang, coach. Sorry. So, ayan, kung makikita nyo dito, bumagsak siya. Kahit ito, nag-ano dito, hindi natin siya iti-take. Clear tayo doon? Clear tayo doon, ha? So, ganun maggawa ng rule. Say, for an example, may gamit kayong ibang indicator. Meron kayong RSI, meron kayong stochastic, meron kayong moving averages. Bago kayo pumasok, meron dapat kayong rules based doon sa na-backtest nyo. Importante siya ha, sa na-backtest nyo kung ano ba working. So, ibig sabihin, kahit napakaganda na yan, nakikita mo paangat na siya. Ito, di ba, from here pa lang, dito pa lang, nakikita mo paangat na yung market na-reject na, nagkaroon na ng rejection, nagkaroon na ng engulfing. Ito, engulfing, rejection. Syempre, kung trader ka, ita-take mo na yung buy. Tama? So, sa mga nagtitrade dyan, kung ako yan, iti-take ko na yung buy. Pero kung may fina-follow ka na rules, hindi ka magti-take ng buy dyan kasi wala pa dito sa rules natin. Wala pa sa taas ng green, wala pa sa 25. So, hindi ako magte-take ng buy. So, ganun yung discipline na kailangan mo sa trading para maging profitable ka. So, hindi lahat ng mukhang, di ba, Yung headset ko sa bag. opportunity Headset ko sa bag. hindi lahat ng mukhang opportunity iti-take natin. Okay? So, paano kung ito, rejection, nag-bullish engulfing, tapos fake out lang pala, bumaba ulit siya, may inabot lang siya. Kung titingnan niyo dito, tingnan natin dyan, ito, resistance to, ito, support, tines niya tong zone na to, pwede pa siyang ma-reject pababa. Tama? So, kung mapapansin niyo dito, ayan, no? May resistance na dyan, umangat siya, ni-reject, so pwede pa siyang bumaba. Kung nag-buy ka dyan, tapos naipit ka, kawawa ka. Right? So, kahit ganun na yung nakikita natin, basta dapat meron kayong rules. Sabihin, kahit ito, napakaganda ng opportunity, hindi ko pa rin iti-take. Ganun dapat pag nagtitrade kayo. Okay, now, punta tayo sa sunod para ma-combine natin sila, no? Punta tayo sa sunod. Okay na tayo dun sa, ano, sa DMI? Or may question kayo? Pag wala, punta tayo para mamaya matest na natin siya dun sa chart. Malinaw. Malinaw naman pala. Thank you, Sir Virgil, no? Napaka-active. Alam ko, pag gabi, online din to, yung mga ka-graveyard shift. So, yeah. Ma'am po ba? Sorry, ma'am. Sorry. Sorry. Hindi, sir ka muna ngayon kasi joke lang. So, yun po, no? Very, very, powerful yung DMI pag ginamit natin. Makikita ba natin siya sa MetaTrader 5? No. Magamit natin siya sa TradingView? Yes. So, nasa TradingView siya. Sa mga gumagamit ng TradingView, no? So, lalo na sa charting, meron naman siya sa phone, meron din siya sa desktop, meron siya sa laptop, sa iPad, or tablet, pwede nyo gamitin. Ako personally, nag-charting ako sa Trading View. Kasi sa MetaTrader 5, no, limited. Pero ang dami ko rin namang lines din sa MetaTrader 5. Pero pagdating sa Trading View, mas clear kasi mas marami kang tools na pwedeng gamitin. So since clear na tayo dito, punta tayo sa next. So our next is trend line and channel lines. So pinagsama ko na siya yung trend lines and channel lines kasi hindi naman dapat talaga siya magkahiwalay. Pero pwede natin siya explain na magkahiwalay, no? Sabi ko nga, ayoko ng pinapa-complicated yung naturo natin. So, trend line and channel lines. So, trend line tells you where the market is going. Channel shows you where to enter and exit. So, powerful din to if used correctly. So, mamaya papakita natin yung difference nila kahit mukha silang pareho. Definitely, may nalilito pa rin dito kung ano siya, no? Or sa mga beginner or mga nag-aaral pa lang, no? Gamitin natin. Medyo familiar na tayo sa trend lines kasi na-topic na natin siya before. Pero mamaya, papakita natin kung ano yung difference nilang
Dalawa. Punta tayo sa trend lines. So what is trend line? A trend line is a single line drawn on a price. So makikita nyo dito, pa downtrend ng market, yes, naka-record po. So kita natin dito, pa downtrend ng market, meron tayong trend line. So paano siya nag-work? Ibig sabihin, in a downtrend, kinoconnect natin ng lower highs, in an uptrend, kinoconnect natin ng higher lows. So may nalilito pa ba sa higher lows, higher high, lower highs, lower lows? May nalilito pa ba doon? Or alam nyo na yun, clear na sa inyo kung paano siya, no? Kasi medyo, eto kung makikita nyo, lower high siya kasi mas mababa yung high niya. Kung dito natin titingnan sa baba, lower low. Pero ito, ang downtrend, nagko-connect siya ng lower highs, ang uptrend, nagko-connect ka ng higher lows sa ilalim. So, yun yung trend lines. Single line siya, drawn on a price. So, makikita niya dito, on a price, yan. Trend line siya. Now, ano yung difference niya sa parallel channel? Papunta tayo sa parallel channel ha. Sa parallel channel naman or channel lines, channel line is a channel made of two parallel trend lines. So ibig sabihin hindi na lang siya one line, hindi na lang siya sa baba, hindi na lang siya pababa, sa taas na ganito, pag downtrend, hindi lang din siya sa ilalim pag uptrend. So how to use lower line, merong lower, merong higher, nakita niyo dito, pababa yung market na nag-act as support and resistance. So yung support and resistance, nakikita natin normally sa line lang, di ba? Yung ganito lang. Dito, straight line na ganito. Eh, nakita niyo itong pula. So pwede yung ganyan, nung ginagawa lang natin sa support and resistance, no? May gumag-drawing lang tayo ng ganyang line. Now, hindi natin alam na yung ganito pala, yung channel lines, pwede din siya mag-act as an support and resistance. So, paano mo siya gagamitin? Say for an example, ito nakita mo, nagtitrend yung market, pwede kang mag-buy dito as a support mo, pwede kang mag-sell dito sa resistance mo. Mag-buy, di ba? Dito ka, magbabay ka, ay magbabay ka, angat, baba siya dito, sell ka, buy ka ulit, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. So, ganun siya. Nag-a-act siya as support and resistance. And kung titingnan nyo dito, pag breakout niya, hindi niya nasunod to. Karoon ng breakout, niretest yung zone, niretest yung zone na area bago siya nagbago ulit ng, ano niya, ng movement niya. So, clear tayo dun ha. So, yung trend lines, isang line lang. Yung channel lines, ganito siya. So, mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano natin siya gagamitin. So, pakita natin dito in a bigger view. So, paano natin siya gagamitin ng combine? So, kung makikita nyo dito, sabi mo nga kanina, meron ditong trend, makikita nyo dito, may gumawa na tayo ng channel line. So, parang trend lines na rin as channel lines and then ginamitan natin ng DMI. So, kung makikita nyo dito sa DMI, nagkaroon ng crossover dito. Tingnan nyo guys ha, kung gaano siya ka-importante ha. Above 25, ito yung line natin, above 25, nagkaroon ng crossover. Ito yung crossover niya, ito mismo, nagkaroon ng crossover, magsisell ako, imagine dito yan. So, na-catch niya yung move na pababa. Nakita nyo? Ibig sabihin, kaya siya nasa taas nito, merong selling pressure. Ibig sabihin, nung pressure ng time na to, malakas yung sellers. Clear tayo. So, malakas yung ano dito, malakas yung momentum dito, yung trend dito. As in, above ng 25 siya. And then, nagkaroon ng crossover, kita natin, ayan, nakita natin nasa taas yung pula, dito pa lang, nakita natin nasa taas na yung pula, may confirmation na sa atin na ito pabagsak talaga tong market na to. So kung tiningnan mo dito, na-catch niya yung move pababa, nasa taas yan, no? Nasa taas lang yung red line hanggang dito. Dito, bago siya bumaba, bago siya nag-cross dito. Ayan, no? Kita nyo? Napaka-solid, di ba? So working siya, Chris, anong time frame ginagamit mo sa trend line? Any time frame, depende kung anong type of trader ka. Kasi kung day trader ka lang naman, pwede ka sa 1 hour time frame. No, mas kita natin ng trend on 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, and 1 minute. Pero kung scalper ka, 15 minutes and pababa naman. 15, 5M, 1M. So ganun ako mag-ano. Depende sa'yo kung anong klaseng trader ka. So ito, hindi ko matandaan kung ano to. Tingnan na lang natin sa chart mamaya. No? Pero ito, kung makikita nyo, alam ko nasa mataas na time frame to eh.
na ganito yung sinunod ng market. So kung makikita nyo dito, no, as mentioned kanina, napakaganda, no? Nakita natin, crossover, nagkaroon ng crossover dito, nag-cross, nasa taas yung ADX natin, tapos nasa taas yung negative ano natin, di ba? Na negative natin dito na indicator, bumagsak yung market hanggang dito nasa taas lang yung red. Pagbaba niya naman dito, nakita nyo, pagbaba niya dito, medyo na-reject na siya, nagkaroon ng breakout dito, pero bago nagkaroon ng breakout, nagkaroon na dito ng touch. Ay, nag-touch na yung dalawa, so may possibility na mag-change ng movement tong market. And pagdating dito, bumaba na nga to, ibig sabihin, nawala na yung, yung pressure, nasa below na siya ng 25, and then bumaba na rin to, nagdikit na. So, nawala na yung pressure. Makikita nyo, ranging na yung market dito. Very effective, di ba? Kung gagamitan natin siya ng rules. Hindi lang basta nasa taas. Pwede rin naman, kung titingnan nyo dito, pag nasa taas, kunyari, ito, magbabay ako, nagmaangat baba naman siya dito, kaso ranging, pwede yan, nagbabay tayo dyan. Pagdating naman dito, nakasell ka na lang automatic kasi nasa taas naman ng pula, that's okay. Pero kung di natin titingnan sa samaan ng ibang rules, medyo risky siya. Kaya sinasabi natin na lagi yung samaan ng rules before kayong mag-trade. Okay tayo doon? So yan, so tingnan natin sa chart kung makakita tayo ng opportunity. Tingnan natin ha, isang example sa chart, kung makakita tayo ng opportunity. Ngayon, sa gold mismo ngayon, in real time, gagamitin natin yung yung dalawang yon or yung tatlong yon. So yan, share natin yung trading view natin. Yan. So kita nyo na yung trading view ko, guys. Type, type trading view. Kung makikita nyo na yung trading view, wait lang ha. Naglipat ko lang siya sa kabilang screen. Yan. Type trading view, guys. Kung nakikita nyo na yung trading view natin, we have a couple of minutes left. Yan. So, makikita nyo, sabi ko nga kanina, yung trend na nakikita natin, no? Yung nakikita natin is galing siya mismo dun sa current natin na chart. Punta tayo ng 15 minutes time frame. Kung makikita natin dito, yung trend ng market, lagi siyang merong uptrend, meron siyang downtrend. Para mo nasabi, for an example, ito. Pag nagkakaroon kasi, isa sa mga indication guys, pag nagkaroon siya ng big move, lagi na magkakaroon ng panibagong movement yung market. So ito, this is 15 minutes time frame. Kung makikita niyo dito, umangat siya, bumagsak siya ng todo dito, nagkaroon ng rejection, umangat siya. May idea na tayo kasi kung dito pa lang, kung titingnan natin ng bigger view, no, pababa pa rin yung market na to. So as a scalper, syempre susundin ko yung downtrend ng market. Kasi kung titingnan natin to, gawa tayo ng trend. Una, trend muna. Trend lines. Hindi muna tayo magka-parallel ha. So gagawa tayo ng trend lines dito. Kung makikita nyo dyan, sinusunod niya pa rin ng trend. Bago na, dito yung lipad, di ba? Nakita niyo yung lipad? Ito yung lipad, ito yung time na na-break niya na yung trend. Clear tayo? So kung makikita nyo dito, binrake niya na yung trend na downtrend na nagke-create ng lower highs dito sa zone na to. Pero kung titingnan natin siya in a bigger picture, tingnan natin. So kung tingnan natin siya ng mas malayo ha. Hindi natin pwedeng gamitin ng parallel channel dito. Bakit? Kasi pag gumamit tayo ng channel lines, kasi di ba ito, gawin natin dito channel lines. Oh. Di ba iba na siya? Hindi laging may channel lines, pero definitely there is a trending market. Kung dito gagamitan natin ng channel lines dito sa zone na to, makikita natin, ayan, effective siya, laging sa bagong movement. So kung makikita niyo dito, gamitan natin ng channel line dito, ay, yan. Diba na working siya dito? Nagano siya dito, umangat siya, tinry siyang i-retest, bumagsak, dito siya nagano. So meron tayo dito, ay hindi. Sa channel line, channel lines pala, pwede kang gumamit ng dalawa. So there is a regression trend na pwede mong gamitin. Ito, tulad na ito, regression trend. Yan. So gagawa siya ng ganyan. Pero ako personally, hindi ko ginagamit ng regression trend. Ang gamit ko lagi is yung, eto, parallel channel. So parallel channel, gawa tayo ng ganyan. Bago niya na-break, kung makikita niyo dito, meron trend na ginagawa yung market. So, angat, baba siya dito. Panibago ulit, nagkaroon ng breakout, umangat siya dito, bumaba siya dito, may panibago na namang trend. Kasi umangat siya, di ba, nagkaroon ng breakout. So, ano yung gagawin niya? Laging ganun nung iisipin niya. Ano yung gagawin niyang sunod na trend? So, pag angat niya dito, bababa ba siya, tapos aangat ulit siya. So, titingnan niyo lagi kung magke-create ba siya ng higher highs
or lower highs na naman. Para alam natin kung paangat na ba yung market or pababa na siya. So kung makikita niyo dito, pag break niya, ni-retest, umangat siya dito, tapos bumaba siya, abangan natin dito kung aakyat ulit siya, i-break niya to. Kaso ang ano yung ginawa niya, kung makikita niyo dito, gumawa ulit siya ng lower highs. Ayan. Ayan, di ba? So, kung makikita nyo, nag-create ulit siya ng lower highs. Pag break niya, yun, ni-retest niya, dito, retest, 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 rejected. So, kung nakikita nyo dito, very respected yung lines na to, yung trend na yan. Plus, kung bakit siya dito umangat, kasi kung makikita natin dyan, man, pag mga tinignan natin sa malayo, may makikita tayo dyan mga area. Pero focus muna tayo dito sa trend, tsaka dun sa DMI. Lalagyan lang natin ng lines ha. Nagkaroon ng breakout, umangat. Yung sumunod, ano yung sumunod na nakita natin dito? Wala na, ranging siya. So, hindi siya, kung nag-create siya ng higher high, pero ranging siya dito kasi walang clear na direction. So, mag-aantay ulit tayo dyan. Hindi, kung ako yan, personally, ako kasi medyo, depende sa mood ko, pero hindi kasi ako, dati risk taker talaga ako, no? Grabe yung risk to pagdating sa trade, risk appetite. Ngayon, mabait tayo, no? So, hindi ako kung ako personally, syempre, tinuturuan ko kayo, no? Maging mabait kayo, okay magte-trade dito kasi hindi clear kung paangat na ba siya talaga or pababa siya. At kung titingnan nyo dito, double tap na siya, ayan, meron na siyang double tap. So, alam naman natin na double tap, it's an indication na pababa yung market. So, makikita nyo dito, nag-create na siya ng lower high. Pagdating dito, nag-create siya ng lower high. So, dyan pa lang, may idea na ako na pwede na akong gumawa ulit ng panibagong trend. Yan. Wait lang Kaya natin. So, pwede na akong gumawa ng panibagong trend dun sa taas nga yan, sa trend. Diba? As pag tiningnan natin, sabi ko nga kanina, kailangan nyo laging tingnan ng bigger picture. Pag nakita yan, respected, respected. Tapos meron dito mga key zones kung bakit siya bumababa dyan. Pero may idea na tayo kung saan papunta yung market. Okay tayo doon. Tingnan natin sa higher time frame kung working din ng trend at saka yung ano. So kung makikita nyo dito, this is 4 hours time frame. And dito sa zone na to, from March 23, lagyan natin ng parallel line, makikita nyo dito, from March 23 hanggang dito, respected yung zone ng parallel. Ayan, tingnan natin ha. Isabihin ng channel line. So, ginagamit lang ng ibang term. Kung titingnan nyo, umangat siya, bumaba siya, umangat siya, bumaba siya, umangat ulit siya, bumaba ulit siya, dito siya naglalaro. So, medyo ano rito, risky dito kasi itong zone na to, pwede siyang bumaba ulit kasi dito siya nagko-consolidate sa baba. Pero kung makikita natin dito, tinatry niya ng iangat. So, alam natin, nung sunod na aabutin ng market, ganyan magbasa. Itong zone na to, kung makikita nyo, 2 beses na tong tinap. So, pwede mitigated na to. Bakit? Kasi meron ditong key level. So, hindi ko na-explain kung anong key levels na yan, no? Pero key levels yan, importanteng key levels yan. Kaya siya nare-reject yan sa zone na yan. So, ngayon, itatry niya ulit to. Medyo malakas ang volume sa 4 hours time frame. Makita nyo, very bullish. Makikita nyo dito, most likely, i-break niya yan. Pag break niya yan, dapat alam nyo na agad kung saan sunod na magre-react yung market. Ako, meron ako dito sa trend ko na gitna. Kung mapapansin niya tong kulay pula sa gitna, laging nare-respect pa rin. Ayan, respect, reject, angat, baba, reject, reject dito sa gitna, tapos bago siya umangat ulit, baba ulit, na-reject siya dito sa gitna. So, effective tong gitnang line na yan. Ngayon, dito ulit naman, na-reject ulit siya, sakto sa trend. So, ngayon, yung sunod niyan, possible dito. Ngayon, titingnan ko kung bakit siya pwedeng ma-reject dito. Kung titingnan niya dito sa zone na to, meron siyang support dito. At the same time, this is neckline, guys. Kita niyo to? Neckline yan bago bumagsak yung market nung nakaraan ng sobrang baba niya. 4 hours kasi to. Kaya dito, malakas na possible na ma-recheck ulit yan. So, maghanap tayo ng possible sell opportunity yan. Gamitan natin ngayon ng DMI. Pasok natin ng directional movement. Ay, dito na ata siya. Pasok natin ng directional movement index. Yeah. Ay, palta muna natin ha. Para kita nyo. Saan yung DMI? Remove na natin lahat. Yeah, lagay na lang ulit tayo. Wala na, bago na yung kulay ulit nun kasi dinilit ko siya, no? So, may kita nyo, ito yung DMI natin. Punta tayo ng black. Yan. So, ito yung DMI natin. Baguhin lang natin. Ganito mag-edit pala ng settings. Punta lang kayo doon, indicator, search nyo directional movement index. Tapos, yan na. Indicator, search nyo dito, directional movement index. Ako kasi personally, nandiyan na siya. Tapos, punta kayo dito, edit nyo. Yung gusto nyong kulay, ako dito sabihin natin white.
Tapos yung sa plus kasi bullish siya, lagay natin ng green tapos red naman pag hindi. So kung makikita natin dito, lagyan natin ng 25. So lagyan natin, pwede dito, hanapin natin ng 25, then 25. Lagay ako dyan. So may idea na agad ako sa ng 25. Pag tiningnan natin dito guys, nakita niyo to, di ba nasa taas to, uptrend yung market. Pero ito'y bumagsak yung market, na natin tong bumagsak yung market ng sobra ha. Pagdating dito, nasa taas, ito isa pa, bukod sa maraming confirmation, confluences, iba't ibang strategy. Kung gagamitin lang natin DMI, nakita nyo above 25 na siya, above 25, nasa taas yung pula, magsisell ako dyan, di ba? Pag nag-sell ka dyan, imagine dito sa zone na to, yan, nasa taas na siya, dito pa lang sa zone na to. Taas side natin to, baba natin ha. Ay, sorry. Ay, baba lang natin siya onte. Dito sa zone na to, pinag-sell tayo ng DMI, pasok siya dun sa rules natin. Kung mag-ano ako dyan, mag-short position, ay hindi, wag na tayo mag-short. Tingnan na lang natin kung ilan. Bumagsak siya dito, 8,000 pips yung binagsak niya. Imagine guys, 8,000 pips from here. $800 ka na agad. No? Meron ka na agad $800 sa 0.01 na entry. So, ganun siya 8,000 pips. Plus, gamitin natin ngayon ng trend. So, kung nakita natin doon, nagbigay siya ng signal na ganun, gamitan natin ng trend ngayon, makikita natin, tama, nagkasi ranging siya, may power siya, may trend siya. Tapos, kung titingnan natin dito, nagke-create siya ng lower highs. And, create siya ng lower highs dyan. Dito, bumaba siya. Dito, bumaba siya, umangat siya. Bumaba ulit siya. Tingnan nyo yung respect niya. Umangat siya, tinap niya to, bumaba siya dito. Ito, liquidity to kasi nag-close pa rin siya above. And then, umangat siya dito. Ulit sa zone na to, ni-reject ulit kasi respected tong line na to. Baba, bago siya nag-breakout dito. Ni-retest ulit siya, no? Breakout, correct pa rin, ni-retest bago siya nagbagong movement. And then, kunin natin ng bagong move. 1 minute. So yun, hopefully guys, marami kayong natutunan doon no, sa lesson natin. End ko lang muna yung recording.